At sa pagpapatuloy ng ating recap, bigla na lang may lumitaw na isang babae sa harap niya at binanggit nito na humanga siya na isang tao ang umabot sa lugar na iyon. Ipinaliwanag ng babae kay Kyle na nalampasan niya ang maraming pagsubok para makaharap siya, pero habang nagsasalita pa siya, pinatahimik siya ni Kyle at pinaalalahanan siyang maririnig siya ng mga kaibigan niya. Nagalit ang babae at iginiit na ang lakas ng loob nito, subalit pinutol ulit siya ni Kyle at hiniling na kumalma muna. Ipinaliwanag niya na alam niyang siya ay eksaktong kopya ng Magic Queen na si Celonia, ang dating reyna ng sinaunang kaharian ng Mahika. Nabigla ang babae at tinanong kung paano niya siya nakilala at sumagot si Kyle na ipapaliwanag niya iyon mamaya. Ipinagpatuloy na nalampasan niya ang lahat ng patibong at palaisipan para makarating doon at naghukay pa siya ng shortcut. Sumagot si Celonia na ang kapal ng mukha niya para gawin iyon sa kanyang libingan. Lumapit si Kyle at hiniling na simulan na ang huling pagsubok dahil kukunin na niya ang espada, at nabigla rin si Celonia at tinanong kung sino ba talaga siya. Sagot ni Kyle na malalaman niya rin ito sabay ngiti. Nagbago ng anyo ang babae at naging berdeng liwanag at pumasok sa loob ng espada. Hinugot ni Kyle ang espada at naalala ang kanyang mga kaibigan at lahat ng nangyari sa kanya noon. Muling lumitaw si Celonia sa harap niya at nagtanong kung totoo ba ito, at napagtanto ni Kyle na nabasa niya ang kanyang isipan, kaya ipinaliwanag niya na taglay niya ang sagradong puso ng dragon. Nagulat si Celonia dahil alam niyang umiiral ang time magic, at sa mga sandaling iyon ay dumating na rin ang mga kaibigan ni Kyle para hanapin siya. Nainis si Kyle dahil wala silang alam, kaya't hiniling niya kay Celonia na makisama muna sa kanya at tinanong nito kung paano. Tinanong siya ni Lizzie kung anong ginagawa niya roon at nagkunwari si Kyle na nagulat sa pagkakatagpo niya ng isang maalamat na espada. Nagulat ang mga kaibigan niya at sabay-sabay na nagtanong kung ano. Pagkatapos ay nakita si Celonia na kumakain ng pagkain ni Lizzie at pinuri niyang sobrang sarap ng mga ito. Ipinaliwanag ni Lizzie na inihanda niya iyon para sa kanilang paglalakbay at tinanong si Celonia kung siya nga ba talaga ang reyna ng Mahika. Ipinaliwanag nito na siya ay bahagi lamang ni Celonia na isang nilalang na gawa sa Mahika na nilikha para subukan kung karapat-dapat ang sinuman sa kanyang kayamanan. Tinanong siya kung paano siya nakakakain at binanggit nito na ginagawa niya iyong enerhiyang Mahika para masuportahan ang sarili. Tinanong naman siya ni Lizzie kung bakit bata ang anyo niya at ipinaliwanag ni Celonia na sinadya niyang itigil ang kanyang paglaki sa edad kung kailan nasa rurok ang kanyang kapangyarihang Mahika. Dagdag pa niya na kung hindi karapat-dapat si Kyle sa kanyang kayamanan, sana ay pinapagana na niya ang huling patibong at winasak ang buong maze, pero nasiyahan siya kay Kyle at pinayagan siyang gamitin ang espada. Nagpasalamat si Kyle at ipinapaalala ni Celonia na kunin na rin niya ang summoning bag dahil konektado ito sa silid ng kayamanan at ito ang pinakaangkop para kunin ang mga kayamanan. Biglang sumingit si Darren at tinanong kung pwede rin ba siyang gumamit ng espada at kung pwede bang siya na lang ang gumamit nito sa halip na si Kyle. Nagulat si Celonia at mariing tumanggi at humingi ng paumanhin si Lizzie at sinabi ni Orza na hindi pa rin nagbabago ang panlasa kahit lumipas ang 1,000 taon. Pagkatapos nito sa kalsada ay makikita si Celonia na masayang kumakain kasama sila at sinabihan siya ni Kyle na pwede naman siyang kumain mamaya. Pero nakasagap siya ng mabangong pagkain mula sa isang kiosk at agad siyang lumapit doon. Nahuli siya ni Darren at kinumpirma na parang inosenteng batang galing sa probinsya si Celonia na ngayon lang nakarating sa lungsod sa unang pagkakataon. Sa mga sandaling iyon ay tinanong ni Lizzie si Kyle kung saan sila pupunta at sagot ni Kyle, nakuha na nila ang kayamanan kaya oras na para maghanda para sa mga labanan at kailangan nila ng matataas na kalidad na kagamitan at pumunta sila sa isang tindahan. Tinanong sila ng tindero kung ano ang kailangan nila at binanggit ni Kyle na bibili sila ng kagamitan. Humingi ng paumanhin ang tindero at tinanong kung may nag-refer ba sa kanya at naalala ni Kyle na kailangan muna ng deposito para makapasok ang mga bagong customer. Humingi ulit ng paumanhin ang tindero at sinabi na kailangan niya ng 10,000 grande doll bilang deposito. Tinanong ni Kyle kung sapat na ang 4 na gintong piraso ng XR. Nagulat ang tindero at nagpasalamat sa kanila sa pagtangkilik at pagkatapos ay ipinakita niya ang laman ng tindahan. Dito natin nakita ang isang lalaking nagngangalang Vespa at siya ang may-ari ng tindahan. Tinanong ni Celonia kung ang mga damit ba roon ay gawa ni Melanes at nagulat si Vespa at tinanong kung paano niya ito nalaman dahil si Melanes ay isang tanyag na artisan sa sinaunang kaharian ng Mahika. Sagot ni Celonia ay hindi naman siya ganoon kagaling dahil umiiyak ito noon tuwing tinuturo niya ang mga mali sa gawa nito. Nagulat si Vespa at dumating si Kyle at tinatakpan ang bibig ni Celonia.
Sabay hingi ng paumanhin kay Vespa sa sinabi ng isang batang babae at tinanggap naman ni Vespa ang kanyang paghingi ng tawad. Makikita si Selonia na muli na namang kumakain ng isa pang pagkain. Narinig natin si Vespa na nagsabing suot ni Kyle ang isang armor na gawa sa dragon leather na may proteksyon sa pisikal at mahika na atake at kaya rin itong labanan ang init, lamig at lason at nais ni Kyle itong bilhin at natuwa si Vespa. Dumating si Deren at tumangging magsuot ng kaparehong kasuotan, tumingin si Kyle kina Lizzie at Orza at hiniling na pumili sila ng mga kailangan nila sa tindahan, sumang-ayon si Lizzie at nag-isip naman si Orza kung anong bibilhin niya. Isinuot ni Kyle ang kasuotan at napansin niyang mas magaan itong gagalawin kaysa sa inaasahan niya, namangha si Lizzie sa pares ng guantes at si Orza naman ay nagsuot ng isang soulstone amulet at ito ang unang beses na nagsuot siya ng ganitong klaseng alahas. Tinanong niya ang isang babae sa tindahan kung meron bang kaakit-akit na espada. Umalis ang babae para kunin ito habang si Selonia ay patuloy pa rin sa pagkain at samantala, humiling si Kyle sa may-ari ng tindahan na ipakita sa kanya ang mga magic stone. Tinanong ni Vespa si Kyle kung ano ang opinyon niya tungkol sa isang attack stone na may explosion magic, ngunit tinanong ni Kyle kung may bato ba na mas kapaki-pakinabang laban sa mga gumagapang na halimaw at ipinakita ni Vespa ang isa pang bato. Ipinaliwanag ni Kyle na iyon ay Blizzard Stone na kinumpirma ito ni Vespa at ipinaliwanag na mahirap isama ang Frost Spells sa mga bato dahil mahal ang mga ito at sabi ni Kyle na bibilhin niya lahat ng iyon. Nagulat si Vespa at tinanong kung talagang lahat ba ng bato ay bibilhin niya at dagdag ni Kyle na kung mayroon pa silang mga healing potion ay kukunin niya rin ang lahat. Lalo pang nabigla si Vespa at tinanong kung talagang lahat ng iyon ay kukunin niya. Ipinaliwanag ni Kyle na magbabayad siya gamit ang mga alahas na may halagang 10 milyong gal na halos hindi makapaniwala si Vespa. Makikita natin pagkatapos na magalang na binati at inihatid ni Vespa at ng mga tindero sina Kyle at ang kanyang mga kaibigan habang sila'y palabas ng tindahan. Binanggit ni Deren na isang napakagandang pamimili iyon at umaasa siyang walang masamang chismis na kakalat tungkol dito. Tumalikod si Kyle at iginiit na aalis na sila bukas at nagulat ang iba at ipinaliwanag ni Kyle na wala nang dapat sayangin na oras. Ipinaliwanag rin ni Lizzie na mag-iikot muna siya dahil bihira lang siyang makapunta sa kabisera at si Orza naman ay nagsabi na sumama sa kanya. Nagpasalamat si Lizzie at nagpaalam kay Kyle at masaya si Kyle dahil tila nagiging mas malapit na sila sa isa't isa. Biglang lumitaw si Selonia at gusto ring sumama at sinabi niya na tiyak daw may masarap na kainan doon. Pinigilan siya ni Kyle dahil may gusto siyang pag-usapan at pumayag naman ito at iginiit ni Kyle kay Selonia na gusto niyang tiyakin ang isang bagay at tinanong kung posible nga ba talaga na mabago ang hinaharap. Sagot ni Selonia na medyo kakaiba raw iyon para sa kanya na magsabi pero hindi raw nakatakda ang hinaharap. Tinanong siya ni Kyle kung pwede ba niyang ipaliwanag at paliwanag ni Selonia nang bumalik siya sa nakaraan ay bumalik siya sa parehong oras pero sa ibang mundo. Ayon sa teorya niya ay hindi lang iisa ang takbo ng panahon kundi parang mga sanga ng puno may kanya-kanyang sangay. Tumalon daw ang kaluluwa ni Kyle mula sa isang sanga patungo sa isa pa at ang patunay nito ay ang sagradong puso ng dragon na ginamit ni Kyle bilang catalyst na lumipat rin kasama niya. Naintindihan ni Kyle na kung ito ay isang bagong mundo at hindi kailangang sundin nito ang parehong kasaysayan. Sagot ni Selonia na hindi man eksaktong pareho pero ang mahahalagang detalye ay hindi nagbabago. Kumpirmado niya kay Kyle na magaganap pa rin ang dakilang pananakop. Naunawaan ni Kyle ang kanyang sinabi at dagdag pa ni Selonia na maaari nilang sulatin ang kasaysayan sa sarili nilang kilos pero magiging mahirap iyon. Sapat na raw iyon para kay Kyle at tinanong niya si Selonia kung ibig sabihin ba ay may dalawang sagradong puso ng dragon sa mundong ito, pero may isa lang daw na bersyon nito. May teorya rin si Selonia tungkol dito at ang pinakamataas na antas ng mahika sa listahan ng ipinagbabawal ay ang merge spell. Naging curious si Kyle at tinanong kung ano iyon dahil ngayon lang niya narinig at ipinaliwanag ni Selonia na ito ay isang mahika na nagpapalakas ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsasanib ng mga kaluluwa. Inulit ni Kyle ang sinabi niya sa gulat at ipinaliwanag pa ni Selonia na ang kapangyarihang mahika ng isang tao ay nakadepende sa komposisyon ng kanyang kaluluwa mula pa sa pagsilang. Dagdag pa niya noong sinaunang panahon ng Exiles ay nagsagawa sila ng pananaliksik sa pagpapalakas ng kaluluwa at isa sa mga paraan ay ang pagsasanib ng mga ito pero maraming problema. Tinanong siya ni Kyle kung nabigo ba sila at sagot ni Selonia na oo at sinubukan nilang gamitin ang kaluluwa ng mga sanggol.
pati mga artificial na kaluluwa at hindi sila natakot sa kahit ano pero lumalayo na siya sa paksa kaya't ipinaliwanag niya kay Kyle na ngayon ay may 2 sagradong puso ng dragon at tinanong siya kung ano ang palagay niya sa nangyari sa kaluluwa ni Kyle sa mundong ito. Tinanong ni Kyle na medyo nalilito kung ano ba ang nangyari, posible ba ito? Sagot ni Selonia na totoo iyon at narito nga siya at tumingin si Kyle sa kanyang mga kamay at ipinaliwanag ni Selonia na nagkaroon ng soul merging sa kanya nang hindi niya napansin, lumakas ang kaluluwa niya at nadoble rin ang kanyang kapangyarihang mahika at tinanong niya kung naaalala ba ito ni Kyle. Naalala ni Kyle ang kanyang nakaraang pagsasanay at ipinaliwanag ni Selonia na kaya niyang gumamit ng mas makapangyarihang mga spell sa hinaharap. Nagulat si Kyle pero pinaalalahanan siya ni Selonia na teorya pa lamang ito at iba pa ang usapin kung kaya niya itong kontrolin. Tinanong ni Kyle kung magkakaroon ba ito ng masamang epekto at sagot ni Selonia, hindi niya alam dahil wala pa itong naitalang kaso na hiniling niyang agad siyang sabihan ni Kyle kung may mapapansin siyang kakaiba at doon ay nagpasalamat si Kyle sa kanya. Kinagabihan ay sinabi ni Lizzie na sanay siyang magkampo sa labas pero napakasarap daw matulog sa kama. Sumang-ayon sa kanya si Orza at tinanong siya ni Lizzie kung kailan siya matutulog at ipinaliwanag ni Orza na tuwing buwan, inaabangan niya ang sandaling mababalutan ng liwanag ng buong buwan ang kanyang katawan. Kailangan na raw matulog ni Lizzie at naisip ni Orza na hindi masama ang paglalakbay na ito, mabait si Lizzie at malawak ang kaalaman ni Selonia at masaya silang panoorin at si Kyle naman ay nakatingin kay Orza na parang alam niya ang iniisip nito. Pero hindi naman iyon iniinda ni Orza at bigla na lang sumigaw si Lizzie habang natutulog, sinasabing siya lang ang may karapatang lumapit kay Kyle. Naintindihan ni Orza na nagsasalita ito habang natutulog at kaya tumingin na lang siya sa buwan, pero bigla rin siyang napasigaw at naalala na may nakalimutan siya at pagkatapos, makikita si Kyle na nakahandusay sa gitna ng kagubatan. Ipinaliwanag niya na bumuti na ang kanyang resistensya pero malayo pa rin ang dapat niyang marating. Lumitaw si Selonia at iginiit sa kanya ang tungkol sa ghost training at isang bagay na wala noong panahon niya. Tumingin si Kyle sa kanya at sinabing hindi pa rin ito may kukumpara sa totoong laban. Tiningnan niya ang kanyang espada at naramdaman niyang tila bahagi na ito ng kanyang sarili. Kinumpirma ito ni Selonia at iginiit ang espadang iyon ay pisikal na anyo ng mahika na teknik ni Exaros at wala raw kahit anong espada na gawa ng tao na kasing lakas nito. Dagdag pa ni Kyle na gumamit na siya noon ng mga espadang mythical pero hindi raw iyon kasing galing nito. Ipinaliwanag ni Selonia na ang espadang ito ay hindi gawa sa metal at doon nagulat si Kyle at biglang dumating si Orza. Nagulat si Kyle at tinanong kung bakit siya naroon at ipinaalala ni Orza sa kanya ang tungkol sa pagpapatupad ng kontrata at nakalimutan din ito ni Kyle. Binanggit ni Orza na siya mismo ang nagmungkahi nito at napagtanto ito ni Kyle pero hiniling niyang ipagpaliban muna. Nagalit si Orza dahil ang susunod na petsa ay 1 buwan pa at nakataya ang tunay niyang pangalan kaya't napilitan si Kyle na pumayag dahil mapilit si Orza. Ikinwento ni Orza na kadalasan ay ibinubunyag ng 2 tao ang tunay nilang pangalan sa isa't isa at nangangakong magsasama habang buhay at ginagawa ito sa isang seremonya ng kasal. Kinabahan daw siya noong una niya itong marinig at hindi niya akalaing gagawin niya ito sa isang taong kalahating buwan pa lang niyang kilala. Tinawag niya si Kyle at iginiit na tumayo ito sa harapan niya pero nakita niyang nakatulog na ito at tinawag ulit siya ni Orza at nagising si Kyle at humingi ng paumanhin at tumayo sa harap niya. Ipinaliwanag ni Orza na sisimulan na niya ang pagpapatupad ng kontrata. May nakita tayong mga mahika na epekto habang ginagawa ito ni Orza at iniisip ni Kyle na mula ngayon ay babalik na sa dati ang lahat. Sinimulan ni Orza ang kontrata at iniutos kay Kyle na huwag kailanman ibunyag ang tunay niyang pangalan sa iba o gamitin iyon sa masama. Inutusan niya si Kyle na manunumpa at tumalima naman ito. Bigla isang malakas na liwanag ang lumitaw at umabot sa langit at lumapit si Kyle sa kanya pero itinulak siya ni Orza. Humingi ng paumanhin si Kyle pero biglang sinabi ni Orza na habang nasa loob siya ng magic circle, nakikipagkontrata siya sa isang salamander fire spirit. Nagulat si Kyle at tumingin si Orza sa kanya at ipinaliwanag nito na ang unang utos ay sunugin ang taong nasa harapan niya. Narinig ang sigaw ni Kyle at isang pagsabog at kinabukasan ay kita sa mukha ni na Kyle, Orza at Deren ang pagod. Tinanong sila ni Lizzie kung anong nangyari at binanggit ni Kyle na isang maliit na insidente lang daw ang naganap kagabi. Inutusan siya ni Orza na huwag magsalita at tinanong ni Lizzie si Kyle kung bakit amoy sunog siya. Sabi ni Kyle na malalaman niya rin kung anong nangyari kagabi at tiningnan niya si Orza at ibinahagi nito na naisakatuparan na ang kontrata.
Tinanong niya kung bakit patuloy pa rin itong sama-sama sa kanilang paglalakbay at sumagot si Orza na gusto niyang malaman kung paano at bakit alam ni Kyle ang tunay niyang pangalan. Hindi raw niya ito palalagpasin, hindi niya hahayaang mawala si Kyle sa kanyang paningin. Sabi ni Kyle ay pagod na siya at biglang sumingit si Lizzie at binanggit na tiyak na nakikipaglandian na naman siya sa ibang babae at nagalit si Darren. Sabi ni Lizzie ay huwag na lang siyang pansinin at tinanong kung bakit sila papunta sa Arkin na medyo nag-alangan si Kyle at sinabi na may hula si Celonia. Nagulat si Celonia at pinagpatuloy ni Kyle na ayon sa kanyang mga nabasa na si Arkin daw ang dapat nilang puntahan. Sumang-ayon naman si Celonia at nagulat si Lizzie sa sagot nito pero sinigurado ni Kyle na nagkakamali lang siya sa iniisip. Pagdating nila sa Arkin ay nabigla si Lizzie sa dami ng tao at ipinaliwanag ni Darren na darating si Prinsesa Molina upang magbigay ng pakikiramay at matagal na siyang umaasang makita ito. Sabi ni Lizzie na maswerte raw sila at iginiit rin ni Orza na ito ang unang beses na makikita niya ang prinsesa. Pagkatapos ay dumating ang prinsesa sa harap ng maraming tao at ipinaliwanag ni Orza na siya ang magiging reyna sa hinaharap, kumpirmado nilang napakaganda talaga niya. May mga batang lumapit sa kanya at biglang nadapa ang isang bata at agad siyang nilapitan ng prinsesa para aliwin, pumalakpak ang mga tao at may ilang karaniwang mamamayan na nagsabing pinahahalagahan talaga ng prinsesa ang pagbisitang ito. Sa sandaling iyon ay nakita ni Kyle ang tanod ng prinsesa na si Zentos at tumingin ito kay Kyle saka umalis. Tinanong ni Celonia si Kyle kung sigurado ba siyang iyon nga ang prinsesa at sagot ni Kyle na oo siya nga ito, 16 na taong gulang at nakatakdang mamatay sa loob ng 2 araw. Makalipas ang ilang sandali ay magkasamang nakaupo sina Kyle at Celonia at iginiit ni Kyle na sa loob ng 2 araw, mamamatay ang prinsesa habang papunta mula Arkin patungong nayon ng Sanes at aatakehin ng Hydra ang kanyang convoy. Ipinaliwanag niyang maraming halimaw sa kagubatan malapit sa Arkin. Ang nayon ng Sanes ay inatake ng Hydra sa loob ng 1 buwan at narinig ng prinsesa ang tungkol sa atake na ito kaya dumating siya. Papunta naman siya sa nayon ng Sis na mapanganib pa rin at doon siya mamamatay. Ayon sa mga tao ito ay isang trahedya at masamang kapalaran pero para kay Kyle ay kasalanan ito ng pagiging padalos-dalos ng prinsesa. Tinanong ni Celonia kung may nakakahinala ba sa pagkamatay ng prinsesa tulad ng planado na pagpaslang na ibinintang lang sa mga halimaw. Ipinaliwanag ni Kyle na maraming iba't ibang chismis tungkol sa pagkamatay ng prinsesa. Ang pinakakinukwestiyon daw ay ang kanyang kalahating kapatid si Prinsipe Carinas, dahil siya ang pangalawa sa linya ng trono bilang anak ng isang kerida, at siya ang may pinakamalaking makikinabang sa pagkamatay ng prinsesa. Binanggit din ni Kyle na ayon kay Reyes ang prinsipe ay nasa lungsod ngayon. Sabi ni Celonia ay wala namang pinag-uusapan tungkol dito at sagot ni Kyle na likas na introvert ang prinsipe kaya't bihira itong magpakita sa publiko kaya't ang lahat ng ito ay mga chismis lamang na sa huli, itinuturing ang pagkamatay ng prinsesa bilang isang malungkot na aksidente. Naintindihan ni Celonia na gusto ni Kyle na samantalahin ang sitwasyon at sagot ni Kyle na oo, dahil kapag nailigtas niya ang prinsesa ay magiging isang bayani siya.